So, welcome sa channel natin. Ako nga pala si Chief Marco. At dito sa video natin, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang i-promote yung music natin. Meron tayo sa Spotify, Chief Marco 13, yung artist name natin. Meron tayong music sa Spotify, meron tayo sa Tidal, SoundCloud, and Apple Music. So, pwede nyong i-check doon. Pati sa Amazon Music, na-release na rin natin yung music natin. So, itong video na to, okay, bago tayo mag-umpisa, ipapaliwanag ko muna. Itong video na to is based on my experience dito sa Dubai, sa pagtira ko sa Dubai in a few months at magkano nga ba yung dapat na budget mo pag nasa Dubai ka. Okay? Kasi pagdating sa Dubai, medyo lagi mong tatandaan, ang pinakamura doon is yung pagkain. Okay? Yung mga gamit, yung mga electronics, okay? Mga mura lang yun. Pero ang dapat mong paghandaan pag nasa Dubai ka is yung titirhan mo. Kasi medyo mahal talaga yung presyo. Based doon sa kukunin mong tirahan. Kung saang lugar siya at anong ino-offer nila. Kasi na-try ko mag Airbnb, okay? At na-try ko mag Airbnb dyan sa Barsha D noong February. Wala nga lang akong video, okay? Kasi medyo mga kasama ko nun mix mix na lahi. Merong Arabic, merong Indian, merong Pakistan, halo-halo kami, may mga Pilipino din. So, yung Airbnb kasi parang sharing lang siya eh. So, nag-try ako sa Airbnb, nag-try din akong kumuha ng loft bed, nag-try din akong mag-bed space. So, ang hindi ko lang tinry is yung hotel kasi yung hotel doon around siguro may makukuha kang pinakamurang hotel is 150 dirham per 24 hours na yon o more than 150 dirham. So, ang i-explain ko lang dito is yung sa Airbnb, magkano yung binayad ko sa kanya, ah, magkano, at yung sa bed space, magkano yung binayad ko, ano yung situation sa bed space, at ganun din sa loop bed, ano yung situation sa loop bed. So, at yung mga dapat yung iwasan, i-explain ko rin. So, mag-start tayo sa Airbnb. Nung tumira ako dyan sa Al Barshadi, so medyo, ano siya eh, pero medyo may pagkabila siya, yung side na yon. Ilalagay ko na lang dito. Yung maliit na ano lang, picture dito sa video na to para magkaroon kayo ng image like vision kung yung imagination nyo na ano. So ipapakita ko lang na nalalapit dun sa tinerhan ko sa Airbnb. Yung sa Airbnb, ang binayad ko doon, 1 week lang akong tumira para din siyang bed space. Kasi sa isang buong kwarto, napakadami namin eh. Kasi bahay siya ng lokal. Sa mga hindi nakakalam kung ano yung bahay ng lokal is malaki. Siguro hindi kadalasan yung lokal tumitira dun sa ganun. Kaya may extra silang bahay. Kasi yung mga lokal, medyo malalaki naman yung bahay nun eh. So, ang ginagawa nila, binibusiness nila. Mas mataas kasi yung balik ng ano eh, return pag binisnes nila sa Airbnb kasi hindi siya nababakante at lagi siyang na-advertise. So, 1 week akong tumira sa Airbnb, ang binayad ko is around 697. Take note, ang Airbnb, makakapili ka ng mura, makakapili ka ng mahal. Based sa lugar mo, based dun sa living condition. So, ang nakuha ko, para siyang bed space eh. Kasi, double deck siya, okay? Double deck siya, tapos, ah, may kortina lang. Okay, may kortina, merong tao sa baba, tapos ilang bed yun eh. Ilang double deck yun na inayos nila. Siguro mga 15 na tao kasya o 16 na tao. Just imagine, kung double deck is dalawang kama siya, no? So, yung 16 divided by 2 mo na lang. So, imagine mo, kasi yung natiran ko medyo pahaba yung hallway. So, yung Airbnb na yun, for 1 week lang nasa 600 plus yung binayad ko. 657, 699. Hindi ko na masyadong matandaan kasi nung February pa ako nun eh. This 2026 lang. Nung February pa ako nag-stay doon. Ang living condition naman doon, dahil nga Airbnb siya, ang kagandahan doon, may free wifi siya at dalawa yung banyo, tatlo. Doon lang sa mismong room namin. So, hindi ka masyadong mag-aantay pag maliligo ka.
okey. So, hindi gano'n kahaba yung pila, tsaka yung mga tao do'n either work from home sila, hindi naman home, kasi naka-Airbnb sila, eh. Either na mag-work sila doon o papasok lang o yung mga turista, ayan. Halo-halo kami, may mga puti din kaming kasama dun sa Airbnb, may African din. So, yung living condition do'n, ang nakuhanan ko kasing Airbnb is kasi kung maglo-laundry ka, ano, puwede naman, pero magba ino-offer kasi nila ang ino-offer nila yung mismong, yung nagmamano o nagha-handle na nung bahay, yung caretaker kung tawagin, yung nag-aalaga ng bahay. Nag-o-offer sila, magbabayad ka lang ng 20 dirham, sila na maglalaba nun, okey, ng damit mo. 20 dirham kahit hindi naman kahit gaano kadami, like kung 20 dirham para sa puti, 20 dirham para sa bicolor, gano'n. Gano'n yung nakuha ko. So, papakita ko na lang sa inyo yung sa Airbnb ko para ano niyo, ma-imagine niyo. Ito yung ano niyan, picture niyan, nandito sa video. So, etong Airbnb na 'to gano'n nga, tapos yung sa kusina niya dahil nga Airbnb kayo, medyo open siya, eh, yung kusina niya. Sharing din kayo do'n, ah puwede kayong tumambay dun sa may labas, may swimming pool din. Kasi nga bahay siya ng lokal, sa likod may swimming pool, may bilyaran, tapos may working station din siya. At sa Airbnb mix siya, mix na lahi, mix na gender. Mix na gender sa mismong bahay pero yung kwarto, sa isang kwarto lahat puro lalaki, sa second floor is lahat puro babae. So, ganun ang Airbnb. Ang problema lang dun sa Barsiady, sa natirhan ko, is yung bus timing. Kailangan mo talaga i-check kung balak mo mag-travel o magwo-work ka at mag-i-stay ka lang, sa Airbnb ng, ilang days. So, nasa 600 plus yung presyo niya, 1 week lang siya, 7 days lang. So, pagkatapos nun either na nag, rebook ka dun sa application ng Airbnb again para makapag-stay ka pa ng mas matagal. Friendly naman yung mga tao, yung iba medyo tahimik lang. Kasi ako, tahimik na tao ako, eh, talagang trabaho, pagdating dun sa bahay, dun lang ako sa kama nagkukulong. So, ganun ako. Makikipag-interact ako basta ako yung kakausapin in person, hindi ako yung feeling friendly kaagad. Maliban na lang kung talagang magaan yung loob ko sa'yo, yung unang kita ko sa'yo, tapos nakikita kong approachable ka naman, dun kita kakausapin. At kung may pagka-similar yung interest natin, okey? So, ganun yung living condition sa Airbnb, medyo mahal, medyo malayo, parang bed space lang din siya, crowded siya, depende sa Airbnb na kukunin niyo, kasi meron namang hindi crowded. So, next, pagkatapos ko mag-Airbnb, kumuha naman ako ng loft bed. Sa loft bed naman, nasa Barsha 1 naman ako, sa gilid lang ng Mall of Emirates dito sa United Arab Emirates, MOA kumbaga. Ang kadalasan na presyuhan ng loop bed, starting siya ng 1,700. Inuulit ko, depende to sa lugar. Pero dun sa na-check kong lugar sa Al Barsha, starting 1,700 to 2,500. Depende sa room na loop bed kung saan siya nakalagay, at depende rin siya sa budget mo at sa bakante. Kasi ako yung kinuha ko sa gilid lang ng may balcony. So sharing naman yung balcony, pero yung bago ka pumunta sa balcony, madadaanan mo muna yung room ko. Kasi gusto ko yung fresh air, lalo na naninigarilyo ako, nagve-vape ako. So gusto ko nung gano'n. So ang binayaran ko do'n is 1,800. Ang itsura ng loop bed is ganito, ah, meron siyang meron siyang kama diyan yung kama mo nasa taas talaga. Sa baba parang may hagdanan siya na may cabinet, o puwede kang maglagay ng mga sapatos or whatsoever halaman na gusto mong ilagay. Tapos meron siyang cabinets na may kasama ng salamin sa loob.
Hindi kagaya sa loop bed talagang ay hindi kagaya dun sa Airbnb na naano ko pala o sa bed space na meron kang cabinet hiwalay, sa taas lang ng kama o sa baba ng kama, tapos yung salamin bibili ka ng sarili mo or mananalamin ka sa CR, gano'n. Hindi kagaya ng bed space, yung loop bed. Sa loop bed naman, kadalasan medyo pahaba 'yan, either na pahaba yung itsura niya or wide siya, okey? So, starting 1,700 hanggang 2,500 na siguro yung pinakamahal sa Barcia. Pero hindi ko alam sa ibang lugar tulad ng Alriga. Sa Alriga kasi nag-check ako 1,700. Mas maganda naman yung condition niya diyan sa Alriga. Tapat lang ng Viva Building. Ito yung picture ng Viva Building. At walking distance lang sa metro. Like paglabas mo ng Viva Building, talagang metro na. Nag-check lang ako diyan. Nasa 1,700 naman siya. So, hindi ko alam kung saan sa Bergman, kung baka merong mas mura dun sa Bergman kaysa sa Alriga o sa Barsiawan, okey? Pero dapat mag-prepare ka na monthly kung maglo-look bed ka kasi monthly 'yan, eh. So, dun sa Barsia naman, sa Barsiawan, sa gilid ng MOE nung nag-look bed ako, ang ang ginagawa naman nila hindi katulad sa Airbnb, na sa Airbnb 'pag nag-book ka magbabayad ka na, okey, babayaran mo siya through the application ng Airbnb, babayaran mo siya on card. Hindi naman siya katulad nun. Kasi nga sa loop bed may nakapangalaga ng building, okay? May natur ka dun na tinatawag dito. So, yun, kung depende sa natur eh, depende sa ano. Pero kadalasan, katulad nung nakuha kong loop bed, may tinatawag na safety deposit. Di ba, lumipat ka na, nagbayad ka na ng 1,700. Kunwari, nagbayad ka na, ano na yun, 1 month na yun. Hindi lang 'yun ang babayaran mo. Meron siyang tinatawag na safety deposit, like either 300, 500 dirham, tapos parang may rules and regulation kayo dun na parang may contract. Ise-send sa WhatsApp mo 'yun, hingiin mo 'yun kung hindi nila ise-send at medyo verbal lang. Humingi ka ng copy sa WhatsApp bago ka magbayad ng safety deposit. For for your safety lang, okay? Kasi yung WhatsApp magagamit mo siyang evidence kung tatarantaduhin ka ng mismong motor or whatsoever. At bihira naman yung gano'ng case. But humingi ka ng safety copy mo sa WhatsApp na nandun yung nakalagay yung rules and ano nila dun sa tirahan na yun, para saan yung safety deposit, dapat detail siya. So yung na-tour ko nun Indian, medyo hirap siyang mag-English. So nakipag-communicate ako sa kanya, medyo may ano pa, body language, okey, para magkaintindihan kami. Kasi yun yung realidad diyan sa Dubai, eh. Like, akala mo gagaling ka mag-English dito, hindi. Magiging more on sira yung English mo, hindi ka matututo. Maliban na lang kung nakipag-usap ka dun sa mga African o sa mga puti o sa mga Arabic na fluent talaga at nakakapag-communicate ng fluent sa English, like pang-conversation talaga, okey? Hindi yung katulad nating mga Pilipino, aminado naman din ako na hindi ako fluent gano'n sa English. So, ayun. So, medyo may language barrier kami. So, humingi ako sa kanya ng copy sa WhatsApp ko nung mga rules at para saan yung safety deposit. Ini-screenshot ko yun, screenshot mo din for your own safety lang. Okay. So, yung safety deposit na tinatawag na yon, kasi ang nakalagay dun sa kontrata ko o dun sa rules ng, hindi siya kontrata eh. Pero so, let's say na lang na kontrata siya sa rules nung tinitiran kong loop bed is kapag hindi ako nag-stay ng 2 months, hindi na maibabalik sa akin yung safety deposit na amount na binigay ko. Okay? Just in case na aalis ako. So, kung mag-stay ako 2 months and more than 2 months, babalik nila. So, ang case sa akin, nagbigay ako ng safety deposit, 500. Okay. Pero ingat kayo sa mga ano, sa mga modus nila. Kasi yung mga notor na yan, humihingi yan sila ng mga commission. Sabihin na ano daw, building management.
commission nila, ganyan. So, medyo ingat kayo kasi first time kong ano, eh, so hindi ko pa siya alam sa gano'n pala yung kalakaran diyan sa Dubai. So, may safety deposit ka tapos may commission pa. So, ang ginagawa kasi nila, bale yung management na tinatawag nila dun sa case na ano, nalaman ko lang nung last, akala ko talaga ano siya, medyo medyo illegal, eh, 'no? Like commission, eh, hindi yun naman ano, ano pala sila, sharing pala yan sila. Like nag-ambagan sila ng pampuhunan, grupo yan sila, eh, mga puro Indiano na magkakaibigan o magka-family, nag-ambagan yan sila kasi dito lang naman din sila sa Dubai nagwo-work para kumuha ng gano'ng tirahan like ilang floors, 2 floor ata yung kinuha nila. Ah, Naka-stay kasi ako sa first floor. So, hati-hati yan sila. Yung kuwento ko lang, naghati-hati sila para makakuha nun, pampuhunan tapos ano na yun kasi ang kontrata dito ng building is either 1 year, 6 months, every 6 months, o every 1 year or every 2 years, depende. Depende sa talagang management ng building. Tapos kukuha ka pa ng license kasi iba na yung ano ngayon, eh, iba na yung rules ng UAE. Dapat kung lalo na 'pag diyan sa Dubai o ano, dapat may license yung tinitirhan mo na puwede talaga siyang magpaupa. Kasi kung wala at na-checking kayo diyan, automatic tanggal kayo dun sa tinitirhan niyo, magkaka-fine yung ano, yung nagpapaupa kapag wala silang license. Automatic tanggal kayo or kung hindi kayo tanggal, baka bibigyan kayo ng period of time para makaalis sa tinitirhan niyo. Parang ewan ko lang, pero yung rules ng Dubai is dapat may license na yung mga nagpapaupa. May ano na siya, may hindi kasi ang Dubai dati talagang crowded siya. Akala mo kabaong na patong-patong. Way back nung bago magka-corona, napunta kasi ako sa Dubai, 1 year ako diyan sa Burjuman, bed space. Patong-patong talaga siya, akala mo mga kabaong yung tao, eh, na nakahiga dun. Talagang kurtina lang siguro sa ano, 3 kama, 4 na kama magkakapatong-patong. Alam mo ano kayo yung patay na freezer na sa ano, sa handa na kayong tanggalan ng laman sa mga autopsy, yung mga ganyan. Na patong-patong sa taas mo, may nakahiga sa taas, yung freezer ng mga patay. So, parang gano'n yung Dubai, eh, dati. Pero ngayon, may limit na sila kung ilan lang yung puwede sa uupahan na tumira, okey? Tapos may space sila na ganito dapat kalaki, ganito kahaba para consider siya, makapasa siya, ta's makakuha ng license para pasado sa living condition ng tao. So, mas pina-improve naman ng United Arab Emirates yung government pina-improve nila yung living condition lalo na sa Dubai kasi that time na maraming ano, eh, ang hindi ko lang ano, rumors lang 'to, wala siyang proof. Marami daw kasing nasusunog at nahihirapan, 'yan dahil sa dami ng gamit, yung exit, yung ano, basta mga gano'n na senaryo. So medyo mahal talaga ang loop bed, pero ang makukuha mo naman sa loop bed may privacy ka at makakatulog ka ng mas komportable, at meron kang ano, may malaki kang space para sa mga gamit mo kung marami kang gamit katulad ko. Yun ang kagandahan sa loop bed. Pero ingat kayo, hindi lahat ng nagpapaupa is yung commission na tinatawag, illegal yan. Pero depende na lang sa inyo kasi ako naman, hindi naman ako mabilis maniwala. Pero sabi ko parang ano lang naman 'to, eh, 100 lang, eh, na ano, at siguro that time na iniisip ko na ano, commission niya, siguro kasi yung bahay sa Dubai yung medyo mahal talaga, eh. Sabi ko, "Sige, ano ko na lang, parang tulong na lang din." Nasa sa kanya na yun kung totoo yung sinasabi niya o hindi. So, shine-share ko lang yung kuwento na yun at lagi niyong tandaan, i-check niyo palagi yung nagpapaupa kung may license sila. Kasi kung wala silang license, malaki ang problema niyo. Kung mache-check kayo, pero kung hindi kayo mache-check, wala kayong problema. Next, sa may Alriga naman, pagkatapos ko ng Lupet, simula MOE.
lumipat ako ng, Alriga. Dun nga nag-check muna ako ng iba pang loop bed. So, starting 1,700. So, yung bed space naman sa Alriga, swerte ko, okay, kasi puro kabayan, yung nahanap ko. Tapos ang bed space dun na nakuha ko, 650 dirham. So, 650 dirham, month, 1 month na siya, okay. So, 1 month na siyang ah, bayad mo dun sa bed space. Ang bed space naman medyo maingay, hindi katulad ng sa loop bed naman medyo maingay din. Pero ang bed space kasi more on ano siya, mag-a-adjust ka. Either na ikaw yung mag-adjust o sila yung mag-adjust. Ang tigas naman ng mukha mo kung sila yung mga kasama mo papa-adjustin mo. So ang nakuha kong bed space is maganda naman, mabait yung nagpapaupa si madam. At medyo maingay nga lang yung bed space na yon. Okay, ipapakita ko na lang yung ah, sample ng bed space. Pero kasi hindi na ako nag-video dun sa talagang tinitirahan ko, Kasi puro naman kabayan sila at okay lang naman sa akin para hindi na ako mag-video kasi may privacy din sila. So, I respect that one. Hindi katulad ng iba kasi diyan sa bed space medyo ano na sila, lahat kayo maraming gamit, salpak mo diyan, salpak mong ganito. Ang nagiging problema lang sa bed space is una sa lahat medyo ano siya, yung sa banyo medyo limited din. Kasi sa dami nung gustong makamura sa Dubai na kumukuha ng bed space, sharing kasi yung banyo, So, clean as you go. So, sa dami nung kumukuha ng bed space para makamura, ang maximum time mo sa banyo is 15 minutes. Nakapaskil. Makikita nyo to o kung nasa Dubai kayo at na-experience nyo na rin, ang daming rules sa bed space talaga. Mayroon silang group chat. Okay? Bukod doon, yung mga rules, hindi naman kasi sa'yo masasabi lahat pag lumipat ka Okay? Yung mga rules. So, ikaw na lang talaga magre-research. Paano own research? Kasi ang daming nakapaskil sa banyo, sa pintuan ng banyo, may nakapaskil na papel, ganito, ganyan, ganyan. Hindi lang naman bed space, pati sa partition. Okay. Sa banyo kasi, 15 minutes ka lang dapat tumagal sa banyo, ganyan, ganyan. Tapos, ang manonotice mo sa bed space, meron silang kanyang-kanyang balde. Okay, ng inimbak na tubig. Lalo na pag summer kasi medyo mainit talaga yung tubig. So, ako naman kasi medyo madaling araw na ako na liligo. Kasi morning yung pasok ko. So, hindi ko kailangan mag-imbak kasi malamig yung tubig. And gusto ko yung malamig. At naliligo rin naman ako ng medyo hindi ganun kainit na tubig. Pero yung mga, lalo na pag tanghali yung pasok nila sa bed space, medyo ano sila yung living condition dun. Mag-iimbak ka ng tubig. Tapos may mga pangalan yung balde nila, bawal galawin, ganito, ang tubig na to, ay ganito, ganyan. So, ayun, okay naman sa bed space. Medyo mag-a-adjust ka lang sa mga kasama mo. Yung ibang mong kasama, mga buwisit talaga na walang pakialam na sobrang ingay. So, yung iba naman, may, parang hindi mo naman makita kasi trabaho, pagpasok sa trabaho, pag-uwi, rekta dun sa loob ng kama. Ganon din kasi ako. So, lalabas lang ako pag nagutom ako. Tapos yung sa kusina, sharing din kayo. Yung mga cabinet din sa kusina, ang pwesto mo lang doon para lagyan ng pagkain. Hindi katulad ng looped na may sarili kang malaking storage o inventory na maraming cabinet. Hindi hindi ganoon. Sa bed space naman mas pinaliit yung pwesto mo, yung mga pagkain mo doon. Meron naman siyang refrigerator. Pwede ka doon mag-imbak ng mga pagkain. Okay. Pero hindi mawawala, lalo na pag lahat kayo puro kabayan, kahit ibang lahi o mix.
basta 'pag nasa bed space. Kasi na-experience ko 'to, alam ko ng mga na-experience na rin at mga OFW na kagaya ko na nandiyan sa Dubai, nasa abroad, na magugulat ka na lang may may kumuha na ng pagkain mo, may tumira na ng pagkain mo, may tumira na nung binili mong karne. So, dun first time kong ma-experience, ang senaryo kasi kuwento ko lang ulit, nagsaing ako, naglaga ako ng kasi ganito yung ginagawa ko, kada lipat ko ng, panibagong lugar, lalo na pagdating sa kusina, mini-measure ko kasi yung, moisture, yung ng kung mapapanis ba siya 'pag iniwan lang sa room temperature yung pagkain, masisira ba siya o hindi, yung mga gano'n. Bago ako kumain dun sa bahay, hindi ko siya pamahiin pero nakaugalian ko na, lalo na 'pag bagong lipat ako. So, nagsaing ako no'n, naglaga ako ng itlog, okey, ta's iniwan ko siya sa dun lang sa may rice cooker dun sa kusina. Saing ako madaling araw, pumasok ako nung morning, hindi ko talaga siya ginalaw, talagang tinabi ko lang room temperature kasi nga tina-try ko talaga siyang ano, tingnan kung mapapanis ba kung iiwan ko siya dito o ano bang mangyayari, anong senaryo. So gano'n, gano'n yung nangyari na iniwan ko siya do'n, okey. Pagbalik ko galing work, putang ina, oh God, first time ko na-experience sa Dubai, sa lahat ng travel na ginawa ko. Like may bawas na yung kanin ko, talagang may may tumikim ng kanin ko. Ewan kong nahiya siguro hindi rin tinira yung itlog, eh. So, simula nun na hindi naman napanis, ang ganda yung yung kanin ko, hindi naman napanis, at least nakuha naman, may kumain at least. Gulat ako, may tumira na. Like, okey sana kung niluto mo ganyan, like alam mo yung ang laki mo ng daga sa laki mong bulbulin ka ng daga, pero okey lang naman yun, pagkain lang yun. Pero yung gano'ng gano'ng mentalidad, like teka, ah, siguro iniisip ko baka walang siguro o medyo gipit. Pero simula nun hindi na ako nagluto dun sa bed space na yun, like sa labas na ako kumakain to save my time din. Kasi nakakapagod din yung trabaho ko, eh. Labas na ako kumakain. May Filipino restaurant din naman kasi, marami diyan sa Alriga. So mura lang, ang nagagastos ko lang depende na lang sa kung talagang gutom ako, dun lang tumataas yung gastos ko. So, ganun yung may mo, expected mo na lalo na 'pag bed space ka sa Dubai. Like may mga daga talaga diyan. I mean na mga daga, okey? I mean na mga daga is yung hindi talaga literal na daga, yung tao na daga, like may gano'n talaga. Ewan ko, nagutom lang, at least nakapag-ano tayo, share tayo ng blessing. Pero, 'wag niyong gagayahin 'yun kahit gipit na gipit kayo. Ask the person, okey? Mas maganda kasing magtanong ka. Kasi ishi-share naman 'yan, eh. Eto pa ang ang living environment sa bed space is either ikaw mag-a-adjust o iba yung sila yung mag-a-adjust sa'yo. So, mas magandang ikaw na mag-adjust, lalo na 'pag bed space. Medyo maingay do'n, totoo, at ang pinakapangit kasi sa bed space, may maganda din naman, may pangit din naman. Yung privacy mo talagang kurtina lang, do'n ka lang sa kama mo, okey? Mag-a-adjust ka rin lalo na kung sa taas ka, katulad ko, sa taas kasi nakuha kong kama. So, mag-a-adjust ka 'pag aakyat ka, okey? Medyo yung galaw mo medyo limited, privacy mo kurtina lang. Yung mga gamit mo medyo hindi ko siya nafi-feel na safe, okey? Okey lang yung pagkain, talagang natural na hindi talaga safe 'yan kapag may gustong tumira talaga at iniwan mo sa labas. Kasi ang mentalidad ng mga natanong-tanong ko lang, lalo na dun sa kinakainan kong Filipino restaurant, nagtanong-tanong ako, sabi ko, "Ma'am," dun sa waitress, "Ma'am,
Na-experience niyo na ba yung ganito, ganyan na nagluto ka tapos may tumira? Ang sabi naman sa'kin ng ma'am sa kinakainan ko, like, ganito kasi dito sa ano talaga sa Dubai 'pag iniwan mo siya sa kusina, expectation ng mga tao is para sa lahat na. So, gano'n pala siya. Hindi ko naman alam, eh. So, gano'n siya na expected na nila na, okey iniwan 'to sa ano para sa lahat sharing ganyan, ganyan. So ayun, medyo na do'n lang ako na-shock, kasi, lahat naman tayo kabayan tapos, hmm, para bang kasi lumaki ako na ano, eh, magpapaalam ka muna sa tao kung puwede ba yung ganito, ganyan, ganyan. So, iba't iba yung ano, culture shock mo dito, eh, like hindi ka maku-culture shock sa ibang lahi. Mas culture shock pala 'pag tumira sa kapwa kabayan mo. So ayun, gano'n sa bed space. Ang ano, yung safety ng gamit mo medyo parang hindi ko siya feel na safe kasi nga kurtina lang siya at yung cabinet medyo open siya. Walang lock yung cabinet kadalasan. Pero ang ganda naman, mabait naman yung na-tour ko na kabayan, si ma'am. Hindi ko na lang bibigay yung pangalan. Mabait naman si ma'am, either may sarili siyang binigay na cabinet sa'kin, "Ito yung puwesto mo," ganyan. Kasi gano'n naman natural sa bed space. Tapos ang pangit lang sa bed space, kapag maingay o kaya may bisita, ayan. Gano'n lang talaga 'pag may bisita medyo nakakarindi, eh. Lalo na 'pag morning pasok mo tapos ayun medyo parang walang pakialam yung mga kasama mo. Pero gusto nila ikaw mag-adjust sa kanila like 'pag natutulog sila, ikaw yung parang tahimik ganyan, ganyan. So, one time kasi first time ko, eh, mag-bed space na ano lang, like ako lang kasi na mag-travel, like first time kong, ah, s mag-work sa Dubai ng ano, hindi ko kasama yung family ko sa isang bahay. So, ginawa ko nung, hindi ako makatulog ganyan, ganyan. Ginawa ko, sabi ko, "Tangina ayaw niya akong patulugin." And then nag-alarm ako, tinulugan ko yung alarm ko, late na ako pumasok sa trabaho, bahala kayo diyan. Ta's naka-full volume yung alarm ko. So, huwag niyong gagayahin yun, pero gano'n kasi ugali ko kapag tinarantado ako, tatarantaduhin ko rin. Hindi rin kasi ako ano, eh, hindi ako mabait, hindi ako pait ng tao, like at least alam na nila, ganito pala. Simula nun ayun na, 'pag nag-iingay na sila, nagkakantahan, okey naman na mag-party kayo pero pumupunta na sila sa kusina or dun sa balcony, at least. Kasi yung first time ko talagang sa loob sila ng kama, eh, sa loob sila ng mismong tulugan, eh, sa bed space. So, medyo yun lang ang hindi kagandahan na hindi ko nagustuhan sa gano'ng lugar, 'pag tumira ka ng bed space. So, sa bed space, either na mag-prepare ka ng 650, okey, for 1 month na siya. Ibang-iba siya sa Airbnb na 600 plus na magse-700 siguro. Depende sa Airbnb mo na ano lang siya, either 1 week o 3 days, depende yun kung ilang days ka. Ang 650 mo pagdating sa bed space is good for 1 month na. Either sa bed space mo 650, 300 kung siguro sa mga ibang lahi, yung mga Nepali, Indian. Pero kung gusto mo puro kabayan, either na mag-prepare ka ng 650 pataas hanggang 800 o 1,300 siguro, maximum 1,500 depende sa lugar mo, eh. Pero yun lang yung na-experience ko. Sa Airbnb ang pinakamahal na natirhan ko kasi 1 week lang, 600 plus, okey, good for 7 days lang siya. Tapos sa loop bed naman 1 month is 1,800. So kung ipagkukumpara ko yung loop bed sa Airbnb, mas pipiliin ko yung loop bed. Kasi bukod sa ano, ang Airbnb parang bed space lang kasi yung nakuha ko, eh, na Airbnb talaga. Siguro gano'n kadalasan sa Dubai na Airbnb. Ang problema lang din sa Airbnb wala kang sariling cabinet, talagang, ah, ano yung gamit mo dun lang, talagang limited lang. Siguro magkakaroon ka ng sariling cabinet, oo puwede, kung may bakante. Pero 'pag wala, no-choice ka. And pangalawa, sa bed space talagang grabe yung adjustment mo dun, respeto.
kung mga walang respeto yung kasama mo, lipat ka na lang. Kung may pera ka naman at kung wala naman, mag-ipon ka na lang. Pero ang range ng dapat mong ihanda kung nagpaplano ka ng bed space is either 650 to 1,300 o 1,500. Kung mag-Airbnb ka naman, mag-prepare ka na nasa around 2,500 o 3,000 dirham monthly kasi medyo mahal depende sa Airbnb na kukunin mo at depende din sa lugar. At medyo mahal din ang transportation. Kadalasan kasi ng Airbnb is either malayo sa, lalo na kung katulad ko na Airbnb yung kukunin mo na malaki, maganda na may bilyaran kayo, may malaki kayong TV, may parking, may swimming pool. Yun kasi yung kinuha kong Airbnb. So, pwede kang mag-swimming. Depende sa Airbnb. So, medyo mahal ang talagang ano niya, ang daily niya. So, prepare kang 3,000 o 3,500 o mas mataas pa. Depende sa Airbnb mo. At tandaan mo yung transportation sa Dubai is medyo mahal talaga. Hindi kagaya ng ah, ibang Emirates. Either na lang kung may car lift ka. So, ayun. Sa loop bed naman, may privacy ka, ah, may sarili kang cabinet, may sarili kang safety. Okay? Kasi may pintuan ka, pwede mo i-lock. Hindi katulad ng bed space na kurtina lang. Okay? At sa ano naman sa loop bed, pwede naman kayo doon magluto. Sharing nga lang din yung kusina. Ang kagandahan din sa loop bed, tatlo yung banyo, katulad ng sa Airbnb, tatlo or more. Depende sa loop bed na titirahan mo. So, hindi ka ganun ka mag-aantay. At i-adjust mo lang yun. No? Pero pag sa bed space ka naman talagang mabilis ang ligo, mabilis ang ganyan, talagang gahul ka sa oras. Hindi katulad ng Airbnb at loop bed na mamamanage mo, may control ka. Ganun din naman sa bed space, mamamanage mo, pero sa bed space kasi, medyo ano may nag-aantay sa'yo kasi bukod sa medyo crowded siya sa bed space, medyo crowded, hindi katulad ng loop bed at ah, sa Airbnb. Sa Airbnb, crowded naman pero manageable. Okay? Hindi, pero sa bed space, crowded siya, limited lang yung kusina nyo. Kadalasan ng bed space, iisa or dalawa. Depende. At sa bed space naman, either na isa lang yung banyo nyo, dalawa o tatlo. Depende pa rin. Pero kahit tatlo pa yan o dalawa pa yung banyo nyo, basta maraming tao. Kasi nga bed space yan, expected mo. May mga couple, may single na nakatira dyan na gustong mas makamura. Medyo mahal talaga dyan. So, mag, kung gusto mo ng mura, mag-bed space ka. Kailangan mo lang mag-adjust at kailangan mong makisama. Okay? Kaso, wala ka masyadong safety pagdating sa mga gamit. Kung may mga alahas ka, medyo alanganin ka. Kung may pera ka na malaki palagi sa cash, medyo alanganin ka rin. Yung pagkain, given na may mga daga talaga. Sa loop bed, may privacy ka, may safety ka. Okay, solo mo lang siya. Either na lang kung couple kayo. Medyo mag-a-adjust ka nga lang ng budget. At yun yung kagandahan doon. At hindi ganun kaingay katulad ng bed space, ang loop bed. Kasi may mga pader doon, may sarili kang privacy, lalo na kung loop bed mo is close. Hindi siya yung open na may uwang sa taas, na may gap. Yun yung kagandahan. Sa Airbnb, sobrang the best ang experience ko sa Airbnb kaso medyo mahal lang talaga. Like, feel mo na nakatira ka sa magandang bahay. May ang safety nga lang sa Airbnb kasi ang gate doon is 24 hours open, labas-pasok yung mga tao. Okay? Pero ang ano doon, ang scenario sa Airbnb na nakuha ko is more on parang bed space siya pero more on relax naman siya na may safety at palaging may camera. Sa bed space kasi walang camera. So, ako kasi meron akong sariling camera. Okay? May sarili akong camera lalo na doon sa higaan ko. May mga ano,
conversation or what sa ano, 'di ko na ilalabas pero may mga privacy. At least for my safety, may camera akong napakaliit at meron din akong camera dun sa cabinet ko. So, kailangan mo mag-invest ng camera na maliit lang, huwag yung malaki kasi maraming magrereklamo niyan. For your own safety or kausapin mo yung mismong nagpapautang, ah, kung merong ganito, ganyan, ganyan, okey. Pero sa loop bed naman, kadalasan naman diyan may camera din sa loop bed for safety. Medyo strict nga lang sila sa paninigarilyo. Sa Airbnb ang paninigarilyo din medyo strict sa kama, bawal talaga siya. Dun ka sa labas, sa outdoor ka, bawal sa indoor. So, yun lang, more expensive ang Airbnb, mas lalo ang hotel siguro. Siguro ita-try natin yung hotel soon. Ang bed space ang pinaka-best option lalo na kung maliit yung sahod mo at lalo na kung magto-tourist visa ka, kung papunta ka ng Dubai at kailangan mong magtipid. So, bed space ka, medyo adjust ka lang, 'wag masyadong madami yung gamit at 'wag masyadong magdala ng mamahaling, alahas or what. Kasi maraming hindi naman natin sinasabi kahit kabayan mo pa, maraming malilikot ang kamay, maraming hindi kagandahan kang maririnig. Common na yung tsismis, yung mga ganyan-ganyan, yung hindi niya gusto si ganito, si ganyan. Maraming pawok na conversation na hindi kaaya-aya sa tenga. So, kailangan mong i-ignore yun sa bed space. Pero kung sa loop bed ka naman, yun yung pinaka-best option sa privacy kung sumasahod ka naman ng medyo kagandahan. Pero kung hindi naman kagandahan yung sahod mo or wala ka namang budget as a tourist, huwag kang maglo-loop bed. Either na lang may ka-sharing ka sa loop bed, puwede naman yung sharing. So, hanggang dito lang yung video, maraming salamat.